Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 8. Nandito na pala ang prinsesa. Yan ang unang bungad kay Divina nang pumasok siya sa loob ng bahay na tinitirhan nila ngayon. "Oh, nasa na nga ang bag mo?" "Taas kilay," nasabi ng palamuning anak ng matandang nagmamagandang loob. Nakupkupin si Divina. Ngunit hindi yun ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang kanyang mga anak. "Kita mo? Bastos! Tumigil ka nga! Ititape ko ang bibig mo!" Suway na sabi ng matanda sa kanyang anak at lumapit kay Divina. Nakahinga ng maluwag si Divina nang makitang andon ang dalawang anak niya at natutulog. Kusang napatulo ang luha niya dahil doon. Piling niya ay babagsakan siya sa sobrang takot na nararamdaman niya. Ang akala niya ay hindi na niya aabutan ang mga anak niya. "Divina, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak?" Napalingon siya sa matanda at agad na napayakap dito. Hinagod naman ng babae ang likuran niya na siyang hindi kinatuwa ng anak nito. "Sus, pabebe, may paiyak-iyak pang nalalaman. Siguradong walang dalang pera yan. Kaya ganyan ma, dapat dyan pinapaalis na eh." Napahiwalay si Divina sa matanda dahil sa narinig. "Ano ba? Pwede ba? Kahit sandali itikom mo ang bibig mo. Baka nakakalimutan mo na sila Divina ang tumutulong sa atin. At ikaw ang palamunin. Ngayon na siya naman ang nangangailangan ng tulong. Tayo naman dapat ang tumulong." Pinigilan ni Divina ang matanda at humakbang paharap sa anak nito. "Ano bang kasalanan ginawa ko sa iyo?" Tanong niya dito na ikinataas lang ng babae ng kilay. "Buong akala ko, mayayamang tao lang ang masasama ang ugali. Hindi pala. Wala palang pinipiling katayuan sa buhay basta kapag ginusto mong maging masama, magiging masama ka. Anong sabi mo? Huwag kang mag-alala. Aalis na kami ng mga anak ko. Nakakahiya naman sa palamuni na katulad ko." Agad na kinuha ni Divina ang kanyang mga gamit, maging ang ibang pera na naitabi niya at kinuha ang kanyang mga anak. "Divina, pasensya ka na sa anak ko ha. Huwag kang umalis. Alam ko na wala kang matutuluyan anak." Huminto sa paghakbang si Divina habang buhat ang kanyang mga anak at ngumiti dito. "Pasensya na po sa abala. Maraming salamat po sa tulong nyo. Sawang-sawa na po akong maging pabigat. Kung ano man ho ang mangyari, Diyos na ang bahala." Tumalikod na siya dito at tuluyang lumabas ng bahay habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi lang sa sinabi ng anak ng matanda ang dahilan kung bakit siya umalis. Kailangan niyang umalis para mailayo ang mga anak doon. Sigurado siya na alam ni Christine kung nasaan siya. Kaya kailangan niyang lumayo pa para hindi nito magalaw ang kambal. "Maraming salamat, nurse. Hindi ko alam kung saan kami pupulutin kung hindi niyo kami hinayaan na dito tumuloy." Hinging pasasalamat ni Divina sa nurse na siyang tumulong sa kanya upang kahit papaano ay mayroon silang tutulugan sa ospital roon ng kanyang kapatid na si Adeline. "Ano ka ba, ma'am? Maaari naman po talagang tumuloy dito ang kamag-anak para na din po sa pagbabantay. Kaso po, makakasama po sa kambal ang pananatili ng matagal dito. Kaya payo ko po na sana sa umaga ay ilabas niyo po sila dito." Nakangiting tumango si Divina sa nurse at nagpaalam na ito. Naglakad siya papunta sa crib ng dalawa niyang mga anak. Mabuti at pinahiram din ng mga tao doon ng crib na bagong silang na sanggol.
Napabuntong hininga na lamang siya. Naglalakad papalapit sa hinihigaan ni Adeline. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid at naupo ito sa tabi. Napayuko siya sa kanyang kamay at nakitang maya-maya pa ay hindi na niya napigilan ang luhang kanina pa niya pinipigil. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Basta na lamang nilabas niya lang ang iyak na akala niya'y kayang-kaya niyang itago. Napatingin na lamang siya sa itaas at nanalangin sa may kapal. Bakit naman ho ganito, Lord? Sobra na po eh. Hindi ko na po kaya. Kung sana lang, kahit isa mayroon akong masasandalan. Kaso wala. Sa akin sila nakaasa. Ako ang daan para magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Sana kahit si Adeline man lamang po ay gumaling na malaking bunot ng tinik sa lalamunan ko yun, Lord. Please po. Napayuko siyang muli at humagulhol. Wala akong ibang magawa kundi ang isama ang mga anak ko sa aking trabaho. Dahil na rin wala akong mapapag-iwanan at hindi naman sila pwede sa ospital. Mabuti na lamang at mabait ang amo ko dito sa isang di kalakihang kainan at ako ang tagahuga sa kusina. Mayroon akong suot na 2 baby backpack kung saan nasa harapan ko si Arabel at nasa likuran ko naman si David. Sa mga unang araw namin sa trabaho, hindi ako nahirapan dahil mabait naman ang kambal. At isa pa, kinatutuwan ito ng mga katrabaho ko. Ang kaso, sa nakakabiglang balita, ay biglang nalugi ang pinagtatrabahuhan ko kung kaya wala kaming choice kundi ang umalis doon at maghanap ng ibang trabaho. Dahil sa nangyari, ay mas naging mahirap sa akin ang paghahanap ng trabaho. Wala nang ibang katulad ng dati kong trabaho na natanggap kami ng mga anak. Minsan nga ay sobrang tirik ang araw at naglalakad kami sa kalsada para lang makahanap ng pagtatrabahuhan. Hanggang isang araw ay sinwerte ako at nakapasok bilang dishwasher ulit. Ang kaso, mahigpit ang bilin sa akin ng may-ari na ayaw niya nang sinisira ang tiwala niya. At dahil wala namang dahilan para gumawa ako ng kung ano-ano, ay madali akong naka-adjust sa trabaho. At kahit papaano ay nagiging mabait na sa akin ang masungit na boss. Minsan nga ay nilalaro pa niya ang mga anak ko. Pero lahat ay may hangganan. Isang araw ay pumasok ako na masama ang pakiramdam. Hindi ko alam kung kakabalik-balik namin sa ospital o sobrang pagtatrabaho ko. Sabayan pa ng iyak din ng iyak ng kambal. At doon pa lang alam ko na masama ang pakiramdam nila. Kaya nag-decide ako na mag-out muna sa isang tabi para alagaan sila. Pero maya-maya pa ay nagulat ako. Na galit na lumapit sa akin ang amo ko. Sa kanya ho. Nakita na isinusuot niya ang baby sa backpack niya. Nanlaki ang mata ko na nakatingin sa isa kong katrabaho na babae na mukhang pinagbibintangan ako. Sandali ho. Wala po. Hindi ko na matapos ang sasabihin ko na bigla na lamang nilang kapkapin ang baby backpack ko. At nanlaki ang aking mata nang makita doon ang 5,000 piso. Sinasabi ko na nga be, isa kang magnanakaw. Napatayo ako dahil sa sinabi ng aking amo at umiling dito. Sandali ma'am, alam niyo pong hindi ko magagawa yan. Ngunit hindi ito nakinig sa akin at pinakaladkad ako nito palabas ng kainan. Ang daming nakatingin sa amin kahit mga customer ay nakatingin na din at nagbubulungan. Naiiyak na ako. Hindi ko akalain na mararanasan kong muli ang ganitong pagpapahiya. Yung minamata at pinagbibintangan ako sa harapan ng maraming tao. Kitang-kita ng ebidensya. Tama nga sila. Nakaya mo lang ako nilapitan para nakawan. Walang hiya ka? Umiling ako sa kanya
at lumapit dito. Ma'am, hindi po totoo yan. Muli ay tinulak niya ako ng mahina. Palayo sa kanya. Mabuti na lamang at nakapagbalance ako dahil hawak-hawak ko ang mga anak ko. May bata akong hawak. Nanlaking matang sigaw. Hindi ko na kasi napigil ang galit ko. Nang muntik na kaming matumba. Aba, sinisigawan mo ko? Wala kang makukuhang sahod sa akin. Umalis na kayo! Itinapon nito ang baby backpack at ilang gamit ko sa kalsada na ikinasunod ng mga mata ko doon. Sandali! Bakit walang sahod? Mag-iisang buwan na ho ako dito, ma'am. Ano yun? Naghirap ako sa wala. Kasalanan mo yun. Magnanakaw ka eh. Iniwan nila ako doon at nakita ko ang pagnisi sa akin ng babaeng nagsumbong kay ma'am. Kilala ko siya. Inggit sa akin ng babaeng yun dahil mas nauna siya sa akin. Yet hindi siya pinapansin ni ma'am. Ibig sabihin, nagawa niya ito sa akin para lang umangat siya. Napaiyak na lamang ako dahil sa nangyari at kinuha ang mga baby backpack at inilagay doon ang kambal. Pero habang nilalagay ko sila doon, ay natigilan ako nang makapako ang mga ito. Anak, Arabel, David, bakit ang init nyo? Natataranta kong tanong at kinapako din ang sarili kong leeg para makasiguro. Ang taas ng lagnat nyo. Kaya naman pala iyak kayo ng iyak mga anak ko. Ay may lagnat kayo. Agad kong kinuha ang gamit ko at walang ibang choice kundi ang maglakad papunta sa pinakamalapit na ospital. Miss, tulungan niyo ako. Miss! Napatingin sa akin ng nurse na ikinatigil ko. Tinignan niya lang akong muli, mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay muling bumalik sa clipboard na hawak niya. Maupo kayo at pumila. Napatingin ako sa tinuro niya at ang dami doon na kapansin-pansin ang pagkasira ng mga damit nito. Napatingin ako sa damit ko at nakita kong madumi yun dahil sa paghuhugas ko kanina. Mukha na rin akong pulubi tulad nila. Kahit nag-aalala sa mga anak ko ay pumila ako. Nagtiyaga akong pumila hanggang kami na ang sumunod. Anong nangyari sa bata? Tanong sa akin ng nurse. Iba na to kanina. Nilalagnat po. Please tulungan niyo po ako. Handa akong magbayad kahit magkano. Natigilan ito sa sinabi ko. At katulad kanina ng nurse ay tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang tanong, kaya mo bang magbayad? Mukha pa namang may lahi ka pero kahit yata bagong damit hindi ka makabili. Natatawang sabi nito sa akin. At nagsimula nang umiyak ang mga anak ko. Hindi na ako nakatiis pa at sinagot ko to. May problema ba tayo? Sa pamamaraan kong manamit? O kahit sa estado ko sa buhay? Sa pagkakatanda ko, isa ito ng public hospital. It means it is open to everyone, anyone. Napatingin na sa amin ng ibang tao. Ngunit hindi ko yon pinansin. Miss, don't make a scene. I am not making a scene. Kanina pa ako dito pero kung tignan nyo ko, para isang maduming basahan ah. Mamamatay na lang ang mga anak ko. For God's sake, paano kayo naging license? Ha? Sa mga pag-uugali ninyo? Hindi ko na napigilan ang luha ko sa pagtulo at maya-maya pa ay mayroong lumapit sa aming matandang babae na nurse. What is happening here? Napatingin ako sa name tag nito at nakalagay ang head nurse doon. Head, nating, nag-aalala lang siya sa anak niya. No, kani-kanina lang. Minamata niya ako. At sinabihan kung kaya ko daw bang bayaran ang pagpapagamot sa mga anak ko. Isa itong public hospital. Bakit hindi nyo na lang asikasuhin ang anak ko? At 1 oras na ako dito. At sobrang taas na ng lagnat nila. Agad na umaksyon ang head nurse. At napagalitan ang 2 nurse na isinumbong ko sa kanya. Humingi naman sa akin ng tawad ang 2 nurse pero alam ko
na hindi yun sincere. Naiwan ako dito sa labas ng kwarto kung saan ginagamot ang anak ko. Abot-abot ang pagdadasal ko na sana ay maayos lang ang lagay nila. Copy? Napatingin ako sa nag-abot niyon at nakangiting babae ito. Tinanggap ko naman yon at nagpapasalamat. Kanina pa kita-kita sa ground floor. Balisa ka at alalang-alala sa mga anak mo. I am sorry sa ginawang pangmamata ng mga nurse sa'yo. Napangiti na lamang ako ng mapait sa kanya at ininom ang kape na ibinigay niya. I was wondering, may bala ka bang ipaampo ng isa sa mga anak mo? Agad kong nabuga ang iniinom kong kape dahil doon at gulat siyang hinarap. Siyempre hindi. Anak ko sila at gagawin ko ang lahat para sa kambal ko. Nanlalaking mata kong sabi dito. Okay, sorry. Naiintindihan kita. Pero sa nakikita ko ang kalagayan ninyo ngayon, parang nahihirapan ka. Kaya mo ba talaga silang buhayin ng sabay? Hindi ako nakasagot dahil sa sinabi niya. At nanghihinayang na napaayos ng upo. Kaya ko nga ba? Sa tingin ko, hindi na talaga. Ang advance na bayad ko sa ospital, malapit nang matapos. Hindi pa rin nagigising si Adeline. Kung sakaling abutin siya noon, maaring mauwi kami sa Antonomasia. Sa tingin ko, hindi ko kakayanin ang tagpong yon. Paano ko tutustusan ang gatas ng mga bata? Nawala na din kasi ako ng gatas dahil sa sobrang stress ko. Kaya umaasa na ako ngayon sa bottled milk. Ako nga pala si Salome. Andyan ang asawa ko, hinihintay ako. Naghahanap pa talaga kami ng aampunin na bata. At sabi nila, marami dito sa ospital. At ikaw ang nakakuha ng atensyon ko. Alam kong mahirap mawalay sa sarili mong anak pero makakaya mo bang makita ng unti-unting mawala sa iyong anak mo dahil sa kakulangan sa pera? Muli ay hindi ako nakasagot sa kanya at napapikit kasabay ng pagtulo ng aking luha. Iha, kaya naming ibigay ang marangyang buhay sa kanya. Lahat ng gusto niya, lahat ng kailangan niya, at lahat ng hindi mo kayang maibigay bukod sa pagmamahal at pag-aaruga. Tama na! Tama na please! Ayoko nang marinig ang sasabihin mo. Napatakip ako sa aking tenga at naramdaman ko ang pagtayo niya sa aking tabi. Nandyan lang kami sa ground floor. Hihintayin ang desisyon mo. Hindi naman ito para sa iyo kundi para sa anak mo. Napitawan ko ang kape na hawak ko at nagsimula ng umiyak. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na mawalay sa akin kahit isa sa mga anak ko. Masyado atang makapangyarihan ang salita. Lahat ng sinabi ko sa kanya ay kinain ko at ngayon nga ay umiiyak na ako ngayon habang nagpapaalam sa anak kong si Arabel. Naging malala ang sakit ng kambal kanina at kinakailangan nilang magtagal na naging dahilan para magbayad kami. At wala talaga akong pera kahit 5 dahil nga hindi man lang ako binayaran ng amo ko at pinagbintangan pa ako na magnanakaw. Muntik na kaming paalisin kanina. Mabuti at naisip ko si Salome at siya ang hinanap ko upang humingi ng tulong. Hanggang sa nag-decide na ako ng isang desisyon na habang buhay kong pagsisisihan ang ipaampo ng isa sa kanila, si Arabel. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.